rin yung asawa nyo. Kahit mga take 10 dirhams na sando, ibili nyo. Medyas. Mga medyas, yung mga panyo, mga ganun. Kaya Doon kasi yung mga boys, lalo na si Jay, sabihin nun, di ba pinag-aalala natin sa church laging, as, and you will receive, pwede himingi ka na lang sa akin. So, syempre, iba pa rin yung binigay mo. feeling. Doon nga po kami kakamali rin minsan kasi minsan pag nagbibigay si sister wife, nagagalit ako, ang dami-dami ko na dami, binibili mo pa ako, hindi ko na may susuot yan. Nasasaktan ko po pala yung ano niya. Kasi talagang nag-effort silang maghanap noon. Nag-ipon sila talaga para lang maibili ka nung kahit t-shirt or polo lang. Dahil natutuwa sila, dahil mahal nga nila tayo. Sabi niya, you cannot love without giving. So kung nandun yung pagmamano, magbibigay at magbibigay ka. Kahit chiclet lang yan, tuwan-tuwa yan. Amen po ba? Amen. Amen yung mga babae. Dapat may surprises lagi. Pero ayaw ni Mrs. siya, nakagalit sa akin. Ayaw, sabi niya, tandaan mo, mula nung bago kami kasal, tandaan mo, ayoko na surprise sa buhay ko ah. Kaya ayaw niyo na surprise. Sabihin mo na, oh, nakagalit yun. Nakagalit yun. Ay ba naman ang surprises na Kasi, madala yan. Kasi nung, bago kami kasal, sinurprise ko yan. Pagbukas niya ng drawer, cobra. Alam mo, ano yung Kaya alam mo yung mali. Aatakihin siya ito. Isa naman yun eh. Aatakihin naman yun. Atakihin sa puso. Masusurpresa talaga yun. Amen? So, dapat dapat daw full of surprises ang buhay natin. Sabi nga nung sa pelikula, yung sino ba yun? Forrest Gump. Life is a box of chocolates, sabi. Ano doon naman yung nakukulang? Kaya dapat, let's be full of surprises sa mga spouses natin kung gusto nyo ng mas magandang marriage life. Amen? Sabi sa Bible, they are new every morning. Great is their faithfulness. Iba po yung konteksto nito, pero dun din po, araw-araw may blessing. Araw-araw may pagbabago. So araw-araw din dapat may surprise. Hindi naman araw-araw, 3 times a week. 1 time a week. But at least meron. Huwag dapat mawawalan. Amen? Amen. Pakalbo ka, no? Surprise! Surprise talaga yun. Listen, susunod na po. Listen to one another. Communication. Napaka-importante po ng communication sa buhay ng asawa. Dapat nag-uusap kayo. Dapat nandun yung, pinag-uusapan niyo yung buhay-buhay ninyo. Kasi, maniwala kayo sa hindi, sa buhay daw, sa sekular, kalimitang nagiging other woman kasamahan sa trabaho. Kasi sila lagi yung kausap. Pero mo 8 oras to 10 hours sila magkasama, ang asawa sa gabi lang. Nagmamadali pa dahil papasok na naman bukas. Usually lagi ang other woman katrabaho. Dahil nawawala na kayo ng communication. Sila, ang pinag-uusapan pa nila lagi tungkol sa trabaho, nagkakadevelopan. So dapat tayo rin, ibalik natin yung ating communication. Hindi yung naging parang robot na kayo. Darating kayo sa gabi, kakain, matutulog, bukas gigising, kakain, matutulog, gigising. Sabi ko nga, umihinto lang yung buhay natin pag Webes. Kasi gawain, bukas gawain. Sabado, bilisan ng bahay uli. Dapat kahit papano, doon sa araw-araw nating pamumuhay, dapat nag-uusap tayo, nag-text. Nandiyan naman yung cellphone. Dati nga wala pang cellphone eh. Dati pager pa lang, wala pa rin pager nun. Dati yung 325, di ba? Pero ngayon madali na yung communication eh. Pwede kang mag-text, pwede kang mag-email kung may BlackBerry ka. Ang dali na, honey, kamusta ka na? I love you, bye. Tapos na. Pero nandun yung communication. Kasi napakalaking bagay po yun. So dapat lagi may usapan, lagi mayroong alam niyo yung isa't isa. Mayroon yung tinaasa asawa mo, malay ko. Diba dapat laging mayroong communication. Amen? Sabi sa Bible, the mouth of the righteous is a fountain of life, but violence overruns the mouth of the wicked. Dapat daw, yung pinag-usapan nyo, maayos yung pag-usapan nyo, hindi naman nila sisigawan kayo. Nag-uusap ka kayo, sigawan naman. Huwag naman daw ganun. Dapat yung maayos, yung sibilisado tayo. And I believe wala na sa ating mga sumasabog na lang. Wala na yung naggegera na lang, yung nagwawala na lang. Dapat yung usapan natin, sabi nga dun kanina, ay mamaya pa pala, ang mga lalaki daw, do not be harsh with their wives. Mamaya, susunod na, nauna na ako. Amen? Then, susunod, obey God's marriage principles. Ano yan? Ito na. Bale, Christian, ito yata hinahantay mo kanina pa. English eh. Tayo natin. Amen. Sabi sa Colossians 3:18-19, wives, submit yourselves to your husband
Ayan na. Inintay ba talaga? Saan tawag ka? Meron daw Neto. message. May sinasabi. Susunod, obey Okay. God's marriage principles. Amen. Ito yung unang-una doon sa mga prinsipyo ng Diyos sa mag-asawa. Colossians 3:18-19, the memory verse. Wives, submit yourselves to your husbands as it fitting to the Lord. Amen. Magsulit. Pansinin niyo po, no? Napakabuti ng Panginoon. Doon sa Old Testament, nung nagkaroon tayo ng kasalanan, ang sabi doon, He will rule over you. Nandun yung authority, nandun yung dapat gawin mo yan. Sumurrender ka. Pero dito, submission na. Sige na nga, suko na ako sa'yo kasi ikaw yung asawa. Tsaka, sa Panginoon, ang dapat talaga nagro-rule sa bahay, lalaki. Amen. Dapat talaga lalaki. Kasi yun yung sinabi ng Panginoon. Hindi ko sabi yun. Sabi ng Bible yun. Nandun na sa Colossians din yun. Wives, submit yourself to your husband as it fitting to the Lord. Dapat maging submissive. Amen. Sabi ko na, ayaw sa gusto niya. Sabi, pagdating naman sa 19, husbands, love your wives. Ang dami nun ah. Kasi sinabi niya, husbands and wives, kanya-kanyang asawa. Mga lalaki, mga babae, yung kanya-kanyang asawa, kasi may espareto. Maliwanag, wives. Husbands and wives. And do not be harsh with them. Dapat daw tayong mga lalaki, mahalin naman natin ang ating asawa. Amen. Amen? Nag-submit na nga siya sa inyo. Ayaw nga niyo mag-submit sa ano eh. Kaya lang, Kristiyano. Amen. Sumunod. Dapat tayo naman, we must love them. Hindi natin kinakalimutan yung kanilang pangangailangan. Hindi natin kinakalimutan yung pagiging babae nila. And do not be harsh with them. Wala na yung rule. Wala na yung talagang pwersahang ikaw yung lalaki sa bahay. Dapat nga ngayon may equality. Hindi naman equality in a sense, but tulong-tulong tayo. Magkakasama tayo. Isipin nyo na lang na kung nagkakagulo kayo sa loob ng bahay, saan pa kaya tahimik ang buhay? Wala na. Amen? Amen. So ang unang-una, obey God's marriage principles, submit yourself to your husband, and husband, love your wife. Amen po? Maliwanag po ba? Amen. Sabi sa 1 Timothy 3:12, ito, a deacon must be the husband of but one wife and must manage children in his household. Dito ko natutunan na hindi pala ang lalaki mag-iintrega lang sa babae. Kasi dati, yung unang kalakaran, ang lalaki mag-iintrega lang, o yan ang sahod ko. Sahod ko eh, no? Ay kung tutusin, conjugal yun. Ayusin mo na yung bahay natin, mamili ka na ng ulam. Mamili ka na, ikaw ang bahala sa mga bata. O yung anak mo, asikasuhin mo, turuan mo, mag-aral yan. Pero ang sabi ko dito, husband daw ang nagmamanage ng children at household. Husband. Yes. Mo yun. Oh, narinig mo yun. Records ko. Kunin mo. Narinig mo yun. 1 Timothy 3:12 po. Dito ko rin na ano, na you must, husband must manage the affair of the house. Hindi lang pinapabayaan. Manage manager. Sila yung nag... Sis, kuko ng wife. Kuko. Amen. Tatagyan sa akin ni bro. Hindi yung nagtatrabaho ka lang, nagbibigay ka, nag-iintrega ka. Dapat tinutulungan mo rin yung asawa mo sa gawaing bahay. Tinutulungan mo rin sa mga bata. Nagtuturo ka rin kasi tulungan yan eh. Bro, isitin mo na record ko. Bible po ito ha, wala po sabi sa inyo. Next. Next na. Okay na. May picture na eh. Ibig sabihin ng gusto nyo Tatag natin lahat ng magtulungan. mga lalaki dyan. Amen? Ayaw na mag-amen. Amen? Amen! Dapat magtulungan, pati sa mga bata. Ang masakit nga po dito, pag daw yung anak ay lumaking suwain, problema, kahihiyan ng asawa. Kaya dapat tayo magtulungan dahil ayaw natin maging kahihiyan ng asawa natin. At kahit tayong lalaki, ayaw natin. Pero pag ang anak natin ay lumaking maayos, proud na proud yung lalaki, di ba? Pero pag lumaking suwain, babae ang sinisisi. Pero dahil mahal natin yung asawa natin, hindi natin papayagang maging ganun sila. Amen? Amen. Pansinin nyo, ang lalaki magloko, buo pa rin ang bahay kung matino ang babae. Pero babae ang magloko, bagsak lahat. Naisip nyo yun?
Kasi ang babae, sila yung talagang nasa bahay. Although, sinabi rito, mag-manage ang mga lalaki, pero hand in hand dapat. Kaya purihin ng Panginoon dahil sa mga asawa natin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen? Sabi sa 1 Corinthians 7:3-6, the husband should fulfill his marital duty to his wife, and likewise the wife to her husband. The wife's body does not belong to her alone, but also to her husband. In the same way, the husband's body does not belong to him alone. Do not deprive each other except by mutual consent and for a time so that you may devote yourselves to prayer. Magbigayan daw tayo. Ito medyo may pagkapuntong sexual to, ibig sabihin daw magbigayan tayo sa pangailangan ng isa't isa. Hindi yung, sabi ko nga kanina, pag nagtanong na ang babae, ano, matutulog ka na? Dapat sa tuturan, ako pa. Hindi mo sabi kung hihili ka na lang, doon ako bukas magkakagulo pa rin. At siyempre, ganun din ang babae. Eh, meron kasi mga lalaki, dapat intindihin niya. Tayo mas maganda kasi yung kaya maghapon nagtatrabaho, pagod na pagod. Tapos sa lalaki, kakalabit ka pa. Eh, pagod na pagod. Pag ayaw niya, bukas na. Eh, huwag ka magalit kung pilit yung gusto mo. Di ba? Alam niyo, moral lesson ito, mag-vitamins tayo pareho. Para malakas pareho. Kasi ginawa rin ng Diyos yun eh. I remember before, nagtanong niya, paano daw po yun? Ginawa ng Diyos yung sexualidad kasi gusto niya mag-enjoy ang buhay mag-asawa. Amen? Okay, hindi na natin na-expound yun. Mahirap, alam niyo na yun. Baka maano tayo, rated PG tayo dito, mag-rated R18. Victory in the world, may mga bata. Victory in the world, dapat daw merong merong oras magbasa ng Bible together. Hindi po pwedeng si lalaki lang ang sobrang galing sa Bible. Si babae, hindi alam kung ano yung, saan ba yun? John 3:16. Baka Jesus wept. Ganun. Dapat kung magaling si Paula, hindi naman actually magaling, but kung si lalaki in-depth sa Bible, dapat kahit paano, nagte-tennis naman kayo pagdating sa Biblia. Dapat kahit paano, pareho kayong marunong kasi there is victory in the word. Joshua 1:8, hindi ko na nga po nilagay. Meditate, di ba? Sabi niya, do not let this book of law depart from your mouth, meditate on it day and night. Hindi lang sa asawang lalaki, dapat yung babae din. At hindi lang yung babae din, dapat yung lalaki din. Dapat parehas kayo nag-grow sa spiritual yung pamumuhay. Para alam ng babae o ng lalaki, pag ginabi sa Bible study, kasi kay Lord yun. Amen. Hindi niya sasabihin na, aba, lagi na lang wala. At the same, yung babae ganun din. Kasi yung mga babae, yung ibang babae natin, aktibo rin sa gawain. Kasi si Lord, sabi nga ni Lord, una si Lord, diba? Eh, huwag dapat pinagsisilosan yung gawain. Hindi naman ako nagsisendo sa mga. Nasabi ko pa nga sa'yo. Sabi ni Makaw na ito eh. May libre yung pandesal almusal doon. Dapat magdoktrina. Amen. Bumabaway mo. So dapat po ganun. Purin nga po Panginoon kay Sister Roy kasi meron talaga akong hindi alam. Siya alam niya. Kagaya nung Gideon. Sabi ko sa may Gideon. Hanap siya po yung Gideon. Kasi po po, hindi naman po si tinatas ko Sister Roy. Mas mahilig siya magbasa kasi nung bata siya, puro comics binasa niya eh. Kaya ganun siya kapili sa akin. Eh nga lang po, naaalala. Minsan may mga nakakalimutan talaga ako, tinatanong ko sa kanya. So dapat ganun po yung mag-asawa, nagbibigay, nagtutulungan. Kasi takitin kayong mag-asawa, hanggang dulo eh. Sa ayaw at sa gusto mo yan talaga asawa mo, kasama mo yan. Pero alam bumalik na sa alam ko isa. Ganun talaga. Wala nang sulian. No return, no exchange. Amen? Proverbs 5:18. May your fountain be blessed, and you may rejoice the wife of your youth. Ano ibig sabihin nun? Dapat daw tayong mga lalaki ay mag-rejoice daw tayo sa kabataan natin, kung sa itsura ng asawa natin, nung bata tayo. We must rejoice to the itsura ng asawa natin nung bata tayo. Hindi yung gusto mo lang sa asawa mo yung kabataan niya. Nung sexy pa siya, nung hindi pa nagkakaanak, nung wala pang pilbi, nung wala pang ganun, nung wala pang kamot. Hindi daw po ganun. Dapat, pag nagmamahal ka, ang naiisip mo yung una, yung umpisa. The wife of your youth, yung asawa mo nung una, nung bata pa kayo. Hindi na wag yung ngayon, pero praise God na, mas magaganda nga ngayon. Wow! Magiging mga silhouette, okay. Gusto ko yun kasi noon dati wala yun. Dapat daw gano'n. Kasi yung iba, pinapaligtad to. Love
the youth of your wife. Eh, paano pag tumanda na? Eh, di wala na. Kasi tumatanda, kumukulubot siya. Kaya minsan, yung mga magkasama,